Praise the Lord. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. At hello universe. Sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus at sa banal na Espiritu Santo, binabati ko po ang bawat isa ng isang mapayapa, pinagpala, masaya at masaganang buhay po para sa bawat isa sa atin. This is Fabian at nandito po ako muli upang magbahagi ng kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa pagsuko sa harapan ng Panginoon. Amen. Subalit bago po ako magsimula ay nais ko muna pong magbigay ng isang panalangin po sa ating Panginoon, mag-alay po ng prayer upang hingiin po natin ang kanyang presensya para po sa kapahayagan na ito at hingiin po natin ang katagumpayan. Hallelujah. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, pinupurit pinapasalamatan ka po namin sa mga pagkakataon na ito, na tunay na ikaw ang Diyos na mabuti, na siyang gumaganap sa buhay ng bawat isa sa amin. Tawarin mo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming karumihan. Pinupuri ka namin, dinadakil at pinapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Kahabagan mo, Panginoon, ang bawat isa. Linisin mo kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo na nabusa krus ng Kalbaryo upang hindi po kami maagaw ng kalaban sa iyong harapan, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat sa iyo, Panginoon, subalit ikaw ang Diyos na mabuti na siyang kumukupkup sa bawat isa sa amin at minamarapat mo kaming palagi na makalapit po kami sa iyong harapan. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na walang itinatangi, na sa lahat, Panginoon, ng mga taong nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo ay patuloy mo pong tinatanggap at binibigyan mo po ng pagkakataon na makapagsisi. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa dakilang kahabagan mo. Maraming salamat po sa pahiram na buhay, sa malakas na pangangatawan, Panginoon, sa mga pagsubok na aming nararanasan at sa mga buhay mong salita na amin pong mapapakinggan sa mga pagkakataon na ito. Maraming salamat sa biyaya at pagpapala at sa patuloy, Panginoon, ng pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Kulang po ang salitang salamat at hindi sasapat sa lahat po ng blessings na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang kapahayagan mo ito, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na makita, ikaw po ang Diyos na mangusap sa puso't isip at kaluluwa ng bawat isa. Hipuin mo po, Panginoon, ang aming buhay. Magrema, Panginoon, sa aming buhay, yung mga buhay na salita na aming po mapapakinggan at ito po ay maging kaaliwan at kapayapaan sa aming puso't isip. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran at ikaw po ang Diyos na mangusap at magsalita sa bawat isa at maranasan po, Panginoon, ang mga buhay mong salita ay gamitin mo pong mightily, boldly, effectively, Panginoon, na makapangyarihang gaganap sa buhay ng bawat isa sa amin ang iyong mga buhay na salita. At pahiran mo ang aking labi ng iyong banal na langis, Panginoon. At ikaw po ang magtago sa akin sa iyong likuran. Ikaw po ang Diyos na makita, Panginoon. At ikaw po ang Diyos palaging maluwalhati at dumakila. Hallelujah. Bigyan mo, Panginoon, triple portion of anointing ang iyong abang lingkod upang, Panginoon, magkaroon ng kalakasan sa kapahayagan mo ito. Karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo. Samahan mo ako, Panginoon, sa kapahayagan mo ito. At hindi ko po ito magagawa kung hindi po kasama ka, O Diyos. Hallelujah. And take over, Holy Spirit, and speak up, Jesus. Inaangkin ko po ang 100% katagumpayan, Panginoon, ng kapahayagan mo ito, na ikaw po ang Diyos na kasama po sa gagawing mission, Panginoon, sa pinapagawa mo ito. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Ibinibigay ko po ang lahat ng papuri, parangal pa, salamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po. And eto po ang atin pong topic ay tungkol po sa pagsuko sa harapan ng Panginoon. At meron po tayong gospel na hango sa Jonas 3:1-10. Basahin po natin ang mensahe ng Panginoon sa Jonas 3:1-10. Ang sabi po dito, at ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na ikalawa, na nagsasabi, bumangon ka, pumaruan ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking inuutos sa iyo. Sa gayoy bumangon si Jonas at naparoon sa Ninive, ayon sa salita ng Panginoon. Ang Ninive nga ay totoong malaking bayan na 3 araw na lalakarin. At pumasok si Jonas sa bayan na may 1 araw na gumagala. At siya'y sumigaw at nagsabi, 40 araw pa at ang Ninive ay mawawasak, at ang bayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos, at sila'y nangaghayag ng ayuno, at nangagsuot ng kayong magaspang mula sa
kadaki-dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. At ang mga balita ay dumating sa hari sa Ninive, at siya'y tumindig sa kanyang luklukan, at hinubad niya ang kanyang balabal, at nagbalot siya ng kayong magaspang, at naupo sa mga abo. At kanyang inihayag at itinanyag sa buong Ninive, sa pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao, na sinasabi, huwag lumasa maging tao ni hayop man, baka hanikawa man, ng anumang bagay, huwag silang magsikain ni magsiinuman ng tubig, kundi mga balot sila ng kayong magaspang, ang tao at gayon din ang hayop, at magsidaing silang mainam sa Diyos, o talikdan ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang pangdadahas na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakakaalam kung manumbalik ang Diyos at magsisisi at hihiwalay sa kanyang mabangis na galit, upang tayo huwag mga matay? At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa, na sila'y nagsisihiwalay sa kanilang masamang lakad, at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila, at hindi niya ito ginawa. Amen po. Ang Diyos po ang naluwalhati sa kanyang mga buhay na salita. Praise the Lord. Ang kaugnayan po nitong gospel natin dito po sa topic natin na pagsuko sa harapan ng Panginoon. Ito po yung ang lahat po ng tao ay makasalanan. Wala pong hindi. Ang lahat po ng tao ay nakakagawa ng pagkakasala. Kahit po may kapansanan ay kayang makagawa ng pagkakasala, maging sa isip man, sa salita o sa gawa daw po. At meron pong mga tao na tinawag ng Diyos upang makapaglingkod. Kahit po mga manlilingkod ng Panginoon, mga mananampalataya, ay patuloy rin pong nagkakasala. Subalit meron pong Diyos na nalalapitan at natatakbuhan ang bawat isa. Kaya naman, madali pong nakakahingi ng tawad sa Panginoon sa kabila po ng mga nagawang pagkakasala. At ang Diyos po na ito, na atin pong pinaglilingkuran, ay patuloy pong nag-uutos sa bawat isa sa atin na meron po tayong kailangang gawin sa buhay po natin upang siya po ay maluwalhati at mapaglingkuran po natin. Praise the Lord. At yung pong pagsuko natin sa harapan ng Panginoon, ito po yung mga mabibigat na po natin dinadala, yung hindi po natin kaya. Kaugnay po dito sa gospel na binasa natin tungkol po sa Jonas sa 3:1-10. Ito po yung inuutusan ng Panginoon si Jonas, pero hindi niya sinunod. Nagtago pa po siya, nagtago hanggang sa hinagis na po siya ng mga mangingisda sa dagat, para natatakot din po kasi yung mga mangingisda na doon siya nagtatago sa bangka. Kaya hinagis po siya sa dagat. Kaya kinain po siya ng malaking isda, at doon po siya natagalan ng 3 araw sa loob ng tiyan ng isda. So nagdasal po siya sa loob ng tiyan ng isda, nang iniluwal po siya. Narinig niyang muli ang tinig ng Panginoon. Sinunod niya po ito sa ikalawang pagkakataon ng tinig ng Diyos na ipahayag mo ang pinapasabi ko sa iyo. So sa atin din pong tao, ganyan po tayo. May mga nagagawa po tayong pagkakasala sa Panginoon. Subalit ang Diyos po ay patuloy tayong tinatanggap. Binibigyan po tayo ng pagkakataon na makalapit po tayo sa Kanya at gawin po natin yung Kanyang pinagagawa. Hindi po ng Diyos tinitingnan ang karumihan ng tao. Ang tinitingnan po niya yung puso na handang magsisi at magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Hindi po tinitingnan ng Diyos. Kasi kung ang Diyos po lahat ng tao ay parurusahan niya at hindi niya po bibigyan ng pagkakataon na makalapit tayo sa Kanya, saan po lalapit ang tao para makapagsisi? So, ito pong gospel at ito pong title ng topic natin tungkol po sa pagsuko sa harapan ng Panginoon. Meron pong pagsisisi. Ganon din po yung ginawa ni Jonas. Nagsisi po siya, humingi siya ng tawad sa Diyos at sinunod niya sa ikalawang pagkakataon ang tinig ng Panginoon. So, tayo rin po, ganon po tayong tao na meron pong pinapagawa ang Diyos sa atin, pero hindi po natin nagawa kasi sa laman ay mahina po tayo. Pero sa espiritu, binibigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na maging maningas po tayo. Kaya nga sinasabing may panalangin, manalangin ka kapatid. Kasi mahina ang laman. Mahina ang espiritu kapag pinabayaan po natin na hindi tayo mananalangin. So kapag maningas po ang espiritu, ang laman po, nalalabanan niya. Pero may mga pagkakataon na sinusubok tayo ng buhay kung bibigay tayo o hindi. At wala ka minsang magagawa kundi malunod ka doon sa problema, malunod tayo sa kasalanan. Pero binibigyan po tayo ng chance ng Panginoon na makalapit sa Kanya, makapagsisi po tayo, makapagnilay po tayo sa ating mga ginagawa para po maituwid yung lalakaran natin. Pero biyaya po ng Panginoon na sa kabila po ng lahat ng pagkakasala ng tao, patuloy niya pong inaabot at binibigyan pa niya ng pagpapala. Kasi kagamit-gamit po tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi ng Diyos tinitingnan po yung pagkukulang natin. Ang tinitingnan niya, yung puso natin
na handang magpasakop sa Kanya. Dahil ang Diyos na ito ay mabuti. Ang Diyos na ito ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, kung tao, hindi tayo kayang patawarin. Pero ang Diyos po ay mapagpatawad. Kaya biyaya pong palagi ng Panginoon na sa tuwing naririnig po natin ang Kanyang tinig, huwag po tayong maging suwail. Kailangan po nating maging masunurin sa tinig ng Diyos. Kailangan po nating lumakad sa katwiran. Pwedeng naliligaw po tayo ng landas pero makakabalik at makakabalik po tayo sa panawagan ng Panginoon dahil yun po ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At hindi daw po natin matatakasan ang Diyos kahit ano pong gawin natin. Kahit ano po ang saan tayo magtago, kahit gaano pa po katigas yung puso natin. Halimbawa, meron po sa ating pinapagawa ang Panginoon. Kahit magtigas-tigasan po tayo dyan, tayo lang po mahihirapan. Hindi po natin matatakbuhan ang gusto ng Panginoon para sa ating buhay. Magtatanong ka na lang kung bakit, ang dami nating bakit. Bakit ganito? Bakit ganyan ang nangyari sa akin? Pero yun nga po, minsan, mauunawaan na lang po natin na kaya tayo pinaparanas ng Panginoon ng mga pagsubok na mabibigat para po mas maging matatag pa rin tayo, mas maging malakas po tayo, mas kumapit tayo sa Kanya at magtiwala na meron po siyang gagawin. Kasi ang tao po ay temporary lang. Halimbawa, binigyan po tayo ng taong tutulong sa atin. Temporary lang po yan. Mawawala rin po yan. Hindi po yan habang buhay na nandiyan para tulungan ka. Pero meron po siyang papadalang mga tao sa atin para tumulong sa atin. Pero hindi po yan forever. Pero ang Panginoon, permanent po yan. At ang faith po natin is permanent. For lifetime yan. So hindi po tayo pwedeng maging matigas sa harapan ng Diyos. Pwede yung tao na parang kinahuhumalingan natin, yung parang yung buhay na gusto nating mangyari, yung mga pangyayari po sa buhay natin na parang chine-chase natin. Temporary lang po ang lahat ng bagay. Pero ang Panginoon, ang Diyos, ang pananampalataya, ang pagsunod sa Panginoon ay permanent. Permanent for lifetime, for eternal, hanggang sa kabilang buhay. Kaya nga po, kahit gaano daw po katigas yung puso natin, kahit tumakbo po tayo ng pagkalayo-layo, ang Diyos na tumawag sa atin ay hindi po natin matatalikuran. Kapag may pinapagawa po ang Panginoon, hindi ka makakatakas, kapatid. Hindi mo matatakasan. Kahit ayaw mo na, hindi ka na makakatakas. Hindi ikaw ang nanumpa yung espiritu mo sa Panginoon. Kasi sa oras na tinawag ka ng Diyos, hindi ka pwedeng pumunta kung saan-saan. Kailangan tuwirin mo yung pangako mo sa Panginoon. At ang Diyos naman ang gaganap doon naman sa mga kagustuhan natin. Kasi naliligaw tayo minsan ng landas, na nagsasarili tayo ng lakad. Kasi nadidistract tayo. Dinidistract yung faith natin. Ginigiba yung pananampalataya natin. Pero may mga pangyayari sa buhay na pinaparanas ng Diyos sa bawat isa sa atin para maging buhay na patutuo siya. Testimony sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. So kumbaga, maisasalita po natin na mabuti ang Diyos, pinagpala niya ang tao. Sa kabila po ng pagkakasala natin, naandyan po na parang magiging buhay na patutuo yung mga karanasan mo. Magiging biyaya at nandun na, maluluwalhati pa rin ng Panginoon kasi mabuti siya sa kabila ng mga kasalanan natin. Amen po ba? Kaya kahit gaano po tayo katigas, kahit gaano po tayo karumi, kahit nawawala na po tayo ng pag-asang mabuhay, pero patuloy po tayong minamahal ng Panginoon. Binibigyan po niya tayo ng pagkakataon na makalapit po sa Kanya. Madalas naman daw po kung minsan sa sobrang tigas po natin sa harap ng Diyos, nag-aalinlangan po tayo kung tunay nga po ba siya or baka iwanan po tayo sa ere ng Panginoon. Parang nagkakaroon po tayo ng pagdadalawang isip na kung papapasukin ba natin ang Panginoon, iiwanan ba niya tayo sa ere or tutulungan ba niya tayo o parang tapat ba ang Diyos na nangako sa bawat isa sa atin na magbibigay nga ba siya ng saklolo o magsasarili tayo kasi may free will tayo. Pero yun nga po, na alam ba natin po na ang hinihintay lang daw po tayo ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya at buong puso po natin siyang tanggapin. Hindi naman po lumayo ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo pong tao ang lumalayo sa Diyos. Sa totoo lang po, pag halimbawa nahuhumaling po tayo sa mga material na bagay, nakakalimutan po talaga natin ang Panginoon. Makakalimot po talaga tayong manalangin. Nasubukan ko po talaga siya na parang hindi naman yun ang pinagagawa sa akin ng Panginoon. Pero nadidistract po ako sa mga bagay-bagay na parang bakit ganito. Pero nung nagtatanong po ako sa sarili ko at nagtatanong ako, na siya rin po ang tinatanong ko, nasasagot pa rin po ng Panginoon. Kinakausap po niya ako sa pananahimik ko na sinasabi po ng Panginoon, hindi naman kasi yan ang pinagagawa ko sa'yo. Parang eto lang ang gawin mo.
Eto lang yung pinagagawa, kung saan-saan ka kasi pumupunta, parang kung ano-ano kasi yung iniisip mo. Yun nga po yung sinasabi ng Diyos, na tuwirin po natin ang ating pagtingin sa Kanya. Kasi ang Diyos po na tumawag sa atin ay hindi naman po sinungaling. Pwedeng yung tao po, lulukohin po niyan tayo. I-distract po tayo ng mga tao. Pero papayagan mo ba na yung pananampalataya mo masisira lang ng taong yan? Na yung faith na binild up mo ng sobrang tagal, sisirain lang ng taong yun, na parang aanuhin ka nila, pahihinain ka ng mga tao sa paligid mo. Pero kung tapat ka sa Panginoon at naniniwala ka na mas malaki ang Diyos sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo, pagtapatan mo din, kapatid, ang Panginoon, kasi tapat ang Diyos na nangako sa iyo. Huwag tayong dumepende doon sa mga desisyon lang ng tao. Kahit pa paano, sa kabila po ng pagkukulang natin sa Panginoon, kung ano man po yung pinag-uutos ng Panginoon, pinagagawa sa atin ng Diyos, bigyan po natin ng pagkakataong palagi ang sarili natin na makalapit po tayo at makapanalangin tayo. Napakahalaga po ng panalangin. Hindi po pwedeng tatalikuran mo yung espiritu mo na gustong manalangin sa Panginoon. Parang nagmamatigas yung puso natin. So kaya yun pong topic natin tsaka yung gospel natin is magkatugma po yun sa pagsuko sa harap ng Panginoon. Ang gospel naman na sa pagsunod po dun sa panawagan kay Jonah, sa pangalawang pagkakataon siya, sumuko na siya sa Panginoon kasi hindi na niya kaya yung ginagawa sa kanya ng Diyos. Hindi niya makayanan yung konsensya niya na hindi sundin ang Panginoon kasi pinaparusahan siya ng Panginoon. Nagagalit ang Panginoon sa kanya, natatakot siya. Tayo pong tao, may takot po tayo, may hangganan lang tayo. Pero pag sinunod po natin ang Panginoon, kung ano man daw po ang nasa isip natin, ang Diyos po ang gagawa. Kahit wala po, hindi po tayo magsalita. Kasi alam ng Diyos kung ano ang ginagawa sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang nais ng puso natin. Hindi naman tayo ipapahamak ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon sa atin is magtiwala tayo sa Kanya. Gawin lang natin yung pinagagawa niya sa atin, and then everyday, syempre, kailangan natin makapag-show up, maging sa prayer, kailangan natin makapanalangin. Hinihingi kasi ng Panginoon yung pakikipag-covenant natin sa Kanya dahil mahalaga sa Diyos ang Espiritu natin. Gusto ng Panginoon ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan, ang lahat ay makarating sa Kanyang kaharian at makaranas ang bawat isa ng buhay na walang hanggan doon sa Kanyang kaharian sa langit, sa ating pong Amang nasa langit. Amen po ba? At yun nga po, ang Diyos daw po ay laging bukas para sa bawat isa sa atin. At ang pagsuko po natin sa harapan ng Panginoon, ang pinakamahirap daw pong gawin ng tao. Dahil nag-i-enjoy pa po tayo sa mga free will natin, nag-i-enjoy pa po tayo dun sa mga nais natin sa buhay. Parang ang hirap sumuko sa harapan ng Diyos. Tapos lalo kapag halimbawa po na alam natin na malakas tayo, na alam po natin na parang kaya ko pa to, hindi pa tayo susuko. Pero napakahirap po yung pag-surrender sa Panginoon. Kasi bakit? Totally surrender ka, ibibigay mo sa Kanya ang lahat na parang kaya mo pa naman gawa ng parang, pero hindi po pala talaga natin kaya. Yung lakas po natin, may hangganan po yan. Hanggang ilang taon lang yan. Pero ang Panginoon, sa oras na isinurrender mo sa Kanya ang lahat, siya na lang ang bahala sa atin nun. At ang pinakadakilang magagawa ng tao sa mundo, ayun pong makilala ang Panginoon dito sa ibabaw ng lupa. Kilalanin po natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran at tanggapin po natin siya sa ating buhay. Kaya yan po ang pinakamagandang magagawa ng tao sa buhay ngayon sa kapanahon na habang nabubuhay po tayo, ang kilalanin po natin ang ating Panginoon at ang sumuko po tayo sa Kanyang harapan. Dahil po sa pagsuko po natin sa Panginoon, binibigyan natin siya ng karapatan na maghari. Maghari po siya sa buhay natin. Binibigyan natin ng karapatan ang Panginoon na siya ang mag-drive. Kasi kung tayo lang po, madali pong magalit ang tao. May hangganan po ang emosyon natin. May hangganan. Pero pag ang pag-ibig ng Diyos ang naghahari at ibinigay natin sa mga kamay niya at hindi po natin kaya, inamin po natin na hindi naman talaga natin kaya, wala naman talaga po tayo magagawa. Na wala rin naman magagawa po yung hiya natin sa harapan ng Panginoon na kahit sabihin natin, ayoko Lord, hindi ko kaya yung pinapagawa mo kasi nahihiya po kasi marumi po ako. Nahihiya po kasi hindi po ako karapat dapat ito. Pero hindi po natin kailangan maging matigas sa Panginoon. Hindi tinitingnan ng Diyos ang karumihan ng tao. Tinitingnan ng Panginoon yung puso mo na kaya mong sumunod sa magpasakop sa Kanya. Isinasantabi ng Panginoon yung karumihan ng tao at kayang linisin ng Diyos ang banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga meron tayong Diyos na mananagumpay. Kaya nga meron Diyos na may bugtong na anak na nagpakapako sa krus, nagpakasakit po sa krus ng Kalbaryo dahil ito po ang maging katubusan sa ating mga pagkakasala. So ano po ang dapat nating alalahanin?
Kaya kung tinitingnan mo kapatid na marumi ka, is hindi ka marumi sa harapan ng Panginoon. Pinagpala ka ng Diyos kasi binibigyan niya ng pagkakataon na makapagsisi ang bawat isa at makahingi ng tawad at makalapit po sa Kanya. At binibigyan ng Panginoon ng bawat isa ng pagkakataon na makapanalangin, makapagsisi po. Praise the Lord. Kaya wag po nating tingnan na marumi tayo kasi tinitingnan ng Diyos yung kakayahan natin na magawa yung pinapagawa niya. Kaya si Jonas, nung tumugon po siya sa Panginoon, ay narinig po siya ng bayang Ninive. At yung mga tao na yun ay nagsipag-ayuno po para hindi po gibain ng Panginoon ang lugar na yun. Praise the Lord. So tayo po sa pagsuko natin sa harapan ng Panginoon, yung pagsunod natin at pagtugon natin sa panawagan ng Diyos ay ayaw ng Diyos na masira po tayo. Kaya ang Diyos naman ang gaganap po sa buhay natin. Kaya tugman-tugma po sa topic at sa kapahayagan po ng Diyos, itong pinaparating niyang mensahe ngayon, ang tinig po ng Diyos na nangungusap. At hindi naman po ako. Kasi kung ako lang po ay tao lang ako, wala po akong magagawa. Ako po ay makasalan at wala pong kakwenta-kwentang tao lang din na walang karapatan sa mga buhay na salita ng Panginoon. Subalit minamarapat ng Diyos na makalapit po ako sa Kanya at makapanalangin at binibigyan po ako ng pagkakataon ng Panginoon na makapagpahayag ng mga buhay na salita na siya po ang gumaganap. Ako po ay ginagamit lang yung instrumento na magsasalita kasi ako po ang may katawang lupa. Subalit ang Espiritu ng Diyos po ang nangungusap sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. At meron po tayo dito sa kapahayagan na ito na tatlong P, letter P as in Papa, na meron mauunawaan natin, mapapakinggan po natin dito sa kapahayagan na kaloob ng Diyos sa atin. Ang Diyos po ang mapupurihan sa mga buhay niyang salita. At ako po ay wala namang karapatan din sa mga buhay niyang salita. Subalit mabuti ang Diyos na minamarapat niya po ang inyong abang lingkod na makapagpahayag ng mga buhay niyang salita. Salamat po sa Panginoon. Hindi ko po tinatanggap na ako po ay karapat dapat sa harapan ng Diyos, pero mabuti po ang Panginoon na binibigyan niya po ako palagi ng pagkakataon na makapanalangit, makahingi ng tawad at maganap po yung pinapagawa niyang misyon sa buhay ko. At kung ito naman po ay nagagawa ko, biyaya ng Panginoon, nagkakaroon po ng kapayapaan, kasapatan ng aking puso, isip, at siya naman ang bahalang mag-ingat sa aking mga anak. Si Lord na po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Wala pong kakayahan ang tao. Ang tao, huhusgahan po tayo niyan. Ang tao, may hangganan, temporary lang. Pero ang Panginoon, ang pananampalataya po natin, pagkasama po natin ang Panginoon, hindi po tayo niyan iiwanan hanggang sa kahuli-hulihan. At siya rin naman ang magbibigay ng mga taong magiging katuwang natin at makakatulong po sa buhay natin hanggang sa maramdaman po natin yung pag-comfort at pag-aliw po ng ating Diyos. Amen po. So, sa number 1 po dito, sa ating pong topic, sa pagsuko sa harapan ng Panginoon, ay, yun daw po number 1, ay pagtanggap. Pagtanggap daw po. Yun po yung unang P. Pagtanggap sa Panginoon ng buong puso. Paano po natin tatanggapin ang Panginoon? Ang ating pong amang nasa langit ay ibinigay po ang kanyang bugtong na anak na ating pong Panginoong Hesukristo. Sabi po dito sa John 3:16, praise the Lord. Ang sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. So, ito pong pagtanggap natin sa Panginoon ay biyaya po ng Panginoon. Sa unang letter P po, sa number 1, pagtanggap daw sa Panginoon ng buong puso. Tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi ibinigay po ng ating amang nasa langit na katubusan sa buhay ng bawat isa sa atin, sa lahat po ng makasalanan. Kaya nga, sino po ang magbibigay ng ama sa kanyang anak na mag-aalay ng kanyang anak na magiging katubusan ng lahat ng tao? Kundi po ang ating amang nasa langit na nagmamahal sa atin. Kaya nga sinasabi daw po, sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo ng buong puso, mararanasan po natin ang kaligtasan. Kasi po doon pa lang sa pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo ay isa na pong katubusan sa atin. Yung pa lang po, kaya yung mga nararanasan po natin, katulad ngayon, Lenten season po, para nakikibahagi po tayo sa kalooban ng Panginoon na sa paghihirap ng Panginoong Hesukristo, taon-taon po ba pinapako ang Panginoong Hesukristo? Hindi, kundi ipinapaalala sa bawat isa sa atin na meron pong Diyos na nagpakasakit upang magkaroon po tayo ng katubusan sa ating buhay at makalapit po tayo sa ating amang nasa langit sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen po. So, wala ka pong talo. Wala pong talo ang tao sa tuwing tinanggap po natin ang ating pong
Panginoong Hesukristo sa buhay natin, kasi mararanasan po natin ang kaligtasan na kaloob ng atin pong Panginoon, at ang kapatawaran niya ibibigay po sa atin. Siyempre, kapag tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesukristo, may kapatawaran po kaagad tayong mararanasan sa ating Panginoon. Magkakaroon po kaagad ng kagaanan sa ating puso, may kapayapaan po kaagad, kasi nililinis po tayo ng ating Panginoon. Binibigyan po tayo ng bagong buhay. Paanong bagong buhay? Bagong tao ka ba? Bagong buhay. Yung espiritu po natin. Kapag nagbago po ang ating espiritu, nagbago ang ating puso, nagbago ang ating isip, inaayos po ng Diyos ang ating buhay. Nililinis niya po tayo simula sa karumihan natin hanggang sa maging maayos po tayo, na maging karapat-dapat at katanggap-tanggap po tayo sa harapan ng ating Amang nasa langit sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? So kapag tinanggap daw po natin ang ating Panginoon, iniiwan naman ngayon ng Panginoon ang kapayapaan na hindi masayod ng ating pong kaisipan. Nagtataka tayo, saan ang gagaling ang kapayapaan na ito? Bakit meron tayong ganito na samantalang balisang-balisa tayo sa mga pagsubok nating nararanasan? Pero ang Diyos na ito na tumawag sa atin ay pinagpala ang tao na tumatanggap sa Kanya. Bakit po pinagpala? Kasi yung kapayapaan na hindi kayang bilhin ng material na bagay ay nararanasan mo, kapatid. Binibigyan ka ng kapayapaan sa kabila ng lahat. Mapayapa ang puso't isip mo. Sigurado ka ba dyan, kapatid? Mapayapa yan. Pero praise the Lord, iniiwan po ng Panginoon ang kapayapaan na ito sa atin sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Amen po. At nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan po ng pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo. Bakit nananatili? Siyempre, yan po ang pag-ibig na nasa ating puso. Makakaramdam ka ng love. Nakakaramdam ka na parang bago ang lahat sa buhay mo. Dahil po yan sa ating Panginoong Hesus. Dahil po yan sa kaloob niya, sa bawat sa atin, sa kaligtasan na tinanggap natin sa Kanya. Kaya yan pong pagtanggap natin sa Panginoong Hesus. Malaking biyaya po yan sa tao. Akala natin parang wala lang. Kaya nga sinasabing, kilalanin mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo at isuko mong ganap ang buhay mo sa Kanya, kasi ang Diyos na ito ay hindi sinungaling. Sinungaling ang tao, pero ang Diyos na ito hindi ka lolokohin. Hindi Kanya niiwanan sa ere. Bibigyan ka ng lakas, bibigyan ka ng karunungan, bibigyan ka ng kapayapaan at ng buhay na nais mo. Pero sa pagsuko po natin, merong gagawin ang Panginoon, kasi kung ang buhay na hinihingi natin ay maliit lang, ang Diyos may mas magandang plano para sa atin, kasi ang mga anak na masunurin ay binibigyan ng Panginoon ng mas malaking gantimpala na nagmumula sa Kanya. So ano tong sorpresa ng Diyos sa atin? Amen po. So kung mga mabibigat, kapatid, ang mga pinagdadaanan at hindi mo maintindihan, puro ka bakit ganito, bakit ganyan, baka, kapatid, parang nililinis ka pa ng Diyos. Parang magpabasag ka muna. Relinis mo muna yung puso mo tsaka yung buhay mo sa Kanya, kasi baka sakaling inaayos ng Panginoon ang lahat sa iyo bago niya ibigay yung buhay na nais mo. Amen po ba? Kaya wag po tayo mawawala ng pag-asa. Praise God. Maraming salamat po sa mga buhay na salita ng Panginoon, na ang kanyang mga salita ay nagiging kalakasan ko rin po. Nagiging kalakasan ko rin po. At yun nga po, nananatili ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, sa puso natin, at nagiging po tayong bagong tao. Ang nakipag-isa daw po kay Kristo ay bagong tao na saan? Sa Espiritu. Kasi inaayos tayo ng Diyos, paunti-unti nag-elevate ang buhay natin. Elevate higher, tumataas, nagkakaroon tayo ng ibang karunungan, kaalaman sa buhay, kung ano yung mga dapat natin gawin. Yung mga nakasanayan natin sa ano, parang hindi na ganun. Tapos parang nagkakaroon tayo ng bakit empty ang aking kaisipan, bakit empty, bakit bago ang mga nagaganap ngayon. Kasi inaayos ng Diyos yung mga luma, pinapalitan niya ng mga bagong kaalaman ngayon sa sitwasyon ng buhay natin. Kasi kaya nga sinasabi, iba-iba ng chapter ang buhay ng tao. Hindi palaging nandun ka lang sa level na yun. So, binabago ng Panginoon ang buhay ng tao. Every chapter. Dahil ang Diyos na ito, pinaglilingkuran natin, ay ang Diyos po ng pag-ibig. Amen po ba? Na nasa puso po natin. At kapag nagmamahal ang tao, ang Panginoong Hesukristo po yan na nasa puso mo. Ibig sabihin, binabago ka ng Diyos kasi marunong ka ng magmahal. Maayos na yung puso mo. Inaayos na niya ang lahat sa iyo. So kapag inaayos ng Panginoon ang loob natin, syempre nakikita yan sa labas. Nagmamanifest sa labas ng buhay natin. Yung kalooban ng Panginoon, hindi po instant. Pero inaayos ng Diyos. Kasi kung mapapansin po natin, malayo na tayo sa dati at hindi tayo iiwanan ng Diyos doon sa sitwasyon na yun. Iiwanan ka ba ng Panginoon?
sa ganyang kalagayan na alam naman niyang hindi mo kaya at sumuko ka sa Kanya, kundi pakinggan muna natin ang katahimikan ng Panginoon na kung inaakala natin parang wala siyang ginagawa, ay meron po siyang pagkilos ng paunti-unti. Kaya wag po nating tawaran ang kakayahan ng Diyos sa ating buhay, kundi ang pagtanggap natin sa Kanyang kapangyarihan sa buhay po natin ng buong puso, dahil ang Diyos ang nananatiling pag-ibig sa ating buhay. Sa 2 Corinto 5:17 po, ang sabi dito. Praise the Lord. 2 Corinto 5:17. Ang sabi po dito ay 2 Corinto ang sabi po sa 2 Corinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Amen po ba? So ang nakipag-isa daw po sa Panginoong Hesukristo ay bagong tao na. Bakit po bagong tao? Kasi binibigyan ng Diyos ng bagong buhay, nililinis na yung luma, ginagawa niya pong bago, pinapalitan ng mga bagong karanasan at bagong puso ang buhay ng mga anak na tumatanggap po sa Kanya. Amen po ba? So mapapalad po ang mga tao na nakakasumpong sa Panginoong Hesukristo at nagpapapasok sa buhay, tinatanggap ng buong puso, dahil iba yung pong kapayapaan, kagalakan sa puso't isip, kaligtasan at buhay na walang hanggan po ang mararanasan ng mga taong nagmamahal sa ating Diyos na buhay. Amen. Sa number 2 naman po, ang sabi po dito sa number 2 na letter P, ang ikalawang P na ito ay ang pagsunod daw po sa kalooban ng Panginoon. Pagsunod daw po sa kalooban ng Panginoon, kasi sa oras po na sumuko tayo, tinanggap natin siya, yun naman pong may pagsunod po tayong gagawin bilang lingkod, katulad po ng ginawa ni Jonas sa Panginoon. May pagsunod tayo dapat na gagawin na naglilingkod sa Panginoon. Paano po natin masasabi na sinusunod natin ang Diyos? Ito po yung pangalawang letter P, yung pagsunod. Paano natin masabi na nasusunod natin ang kalooban ng Panginoon? Kapag daw po inibig natin ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa mo, at ibigin mo din daw, kapatid, ang iyong kapwa ng gaya sa iyong sarili, yan yung pagsunod. Ito kasi yung utos, na 10 utos ng Diyos na ginawa na lang 2. Ang sabi dun sa unang utos is ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa, at ibigin mo naman ang iyong kapwa ng gaya sa iyong sarili. Amen po ba? So sa letter P na ito, yung pagsunod daw po sa kalooban ng Panginoon, yung pag-ibig natin sa kautusan. Sa Mateo 7:21 ang sabi po dito, ang sabi po, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Praise the Lord. Ang Diyos po ang naluwalhati sa kanyang mga salita. So, ito pong letter P na ito, pagsunod, hindi daw po yung mga tumatawag ng mga Panginoon, Panginoon ang makakapasok sa kaharian, kundi po yung sumusunod at tumutupad sa kalooban po ng ating Diyos, ng ating pong Amang nasa langit. Kaya nga po sinasabi na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya na sa iyong sarili. Ikaw ba, kapatid, mahal mo ba ang Panginoon? Tunay ba na sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon, at tunay ba na iniibig mo rin ang iyong kapwa? Paanong pag-ibig ito? Yung may crush ka? May gusto ka doon sa sa kapwa mo, at iniibig mo siya kahit asawa na siya ng iba? Praise the Lord. Masyado ka mapagmahal, kapatid, pag ganon. At yun nga po, nasabi na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Yun po yung pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, kasi mahal natin ang Panginoon. Paano mo minamahal ang Diyos? Siyempre, manalangin ka, kapatid, kausapin mo ang Panginoon. At syempre, yung pag-ibig natin sa ating kapwa, kung paano natin minamahal ang ating sarili. Halimbawa, ayaw natin siya saktan, ayaw natin lokohin tayo. Kung paano natin ayaw tayong lokohin, ganun ang trato natin sa ating kapwa. Kung ano yung ayaw natin gawin sa ating sarili, ganun din sa ating kapwa, para hindi po bumalik. Kasi may sinasabi tayong karma. Kaya nga sinasabi na kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang mangyayari sa iyo. Tama po ba? So, yun po ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. 2 utos na lang po yan na napaka-sacred na sinasabing ibigin mo ang Diyos. Ibigin mo ang Diyos, kapatid.
Paano mo iibigan ang Panginoon? Palagi ka na ano. Magkaroon po tayo ng connection sa Panginoon. Palagi tayo na simbahan. Hindi po, kahit wala sa simbahan, magkaroon po tayo ng connection sa Panginoon. Kasi gusto ng Diyos na kumukonekta tayo palagi sa Kanya. Gusto ng Panginoon na sa bawat hakbangin ng buhay natin, nananalangin po tayo. Kahit natatakot tayo, kahit hindi natin alam yung mga mangyayari. Gusto ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Kasi gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng maayos na buhay at magkaroon ng kaligtasan ng buhay natin. Kasi mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Wala siyang lingkod, wala siyang mga anak na pinapabayaan niya. Kaya yung pagsunod po natin, may gantimpala po yan sa Panginoon. Hindi daw po lahat ng tumatawag sa Kanya na Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako, ay makakapasok sa kaharian. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Bakit hindi? Kasi yung ibang tumatawag ay hindi naman nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. Tumawag lang, nanalangin lang, pero nandun, chismosa pa rin. Nandun pa rin, pero gumagawa pa rin ng hindi maganda. Tumatawag sa Panginoon, pero hindi iniibig ang kapwa. Tumatawag sa Panginoon, pero yung puso ay marumi. Hindi niya mamahal-mahal ang kanyang sarili at hindi naman niya mahal ang Diyos. Tumatawag lang siya para makita lang ng tao, kunwari, na nananalangin siya. Para makita lang, kunwari, ng family na nananalangin siya. Pero ang totoo, ang puso ay marumi sa harapan ng Panginoon. At hindi naman totoo yung paglapit niya sa Diyos. Kasi kumbaga, baka satanista itong taong ito. Tumatawag, kunwari, sa Diyos para maging malinis lang sa paningin ng ibang tao. Pero ang totoo, sa harapan ng Panginoon, nakikita ang bawat isa sa atin. Wala po tayong maitatago sa Panginoon. Hindi natin madadaya ang Diyos. Kaya ang sasabing tumatawag ka, Panginoon, Panginoon, hindi daw po lahat makakapasok sa kaharian ng langit. Kasi ang lahat ng tao ay makasalanan. Tapos tumatawag ka sa Panginoon pero ayaw mong tanggapin ang Diyos. Tumatawag ka sa Kanya pero ayaw mo siyang tanggapin sa buhay mo. Ayaw mong sumuko. Ayaw mo papasok siya sa buhay mo. So hindi po lahat ay makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Kundi yung mga tao na tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung nagmamahal sa Panginoon, nagmamahal sa kanyang sarili, nagmamahal sa kanyang kapwa. Amen po. So yan lang po ang utos ng Diyos sa atin. Yung pagsunod natin, na ibigin natin siya ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at ganun din sa ating kapwa na katulad sa ating sarili. At yun po na sa ating pong pagsunod na gusto rin ng Diyos is yung maglingkod daw po tayo sa Kanya. Paano natin siya mapaglilingkuran? Yun nga po yung pagbibigay natin sa kapwa, pag-ibig natin sa kapwa. Maglilingkod na po tayo niyan. Paglilingkod natin sa ministry na sa family, bilang kunwari tinawag ka dyan, magkaroon ka ng family, tinawag ka na turuan mo yung mga anak mo, or teacher ka, iba-ibang profession, kanya-kanyang ministry. Pagsunod yan sa Panginoon, basta mabuti ang ginagawa natin. May mga tinawag sa pag-awit, may mga tinawag sa pagsasayaw, may mga tinawag sa pagpapahayag ng mga buhay na salita ng Panginoon. May mga tinawag din po na mga manunugtog, yung mga instrumentalist, ganyan. May mga tinawag naman sa mga ibang hilista nung lumalabas-labas na babahay-bahay, yung mga nagsasanto rosaryo, yung mga kung ano-ano pa, or sa iba't ibang relihiyon. May inuutos ang Panginoon sa kanya-kanyang panawagan, sa pagiging apostol, guro, propeta, sa mga tao na nakaugnay sa Panginoon, na pag-ibig ang sinishare. Yan po, mga tumatanggap sa Panginoon ay pagsunod yan sa kalooban ng Diyos. Amen po. So paglilingkod po yan sa iba't ibang ministeryo, sa iba't ibang antas po ng buhay ng bawat isa sa atin. At ano pa daw po yung pagsunod na hinihingi ng Diyos sa atin para masabing sumusunod po tayo sa Kanya? Yung iugnay mo daw po ang bawat pagkilos mo sa buhay sa Kanya. Yung magkaroon ka ng layunin na hindi natin alam ang ating layunin. Hindi natin yung malalaman nang hindi na tayo nananalangin sa Panginoon. Hingin po natin palagi ang karunungan sa atin pong Amang nasa langit, kasi hindi po natin kaya. Palagi po natin iugnay ang bawat pagkilos natin. Halimbawa, lalabas po tayo, manalangin po tayo na, Lord, samahan mo po. Or God, samahan mo po. Dito ako pupunta. Hindi ko po alam ang gagawin. Parang lagi po nating hinihiling yung guidance ng Panginoon, kasi ang Diyos po na ito na tumawag sa atin ay ang Diyos din naman na nag-iingat sa atin. So gusto ng Panginoon, isama natin siya sa journey natin. Ayaw ng Diyos na mag-isa po tayo, kasi ayaw ng Panginoon na pabayaan tayo. So ang mga anak niya na sumusunod sa Kanya at naglilingkod sa Kanya, hindi naman niya pinapabayaan, dahil ang mga anak niya na nagmamahal sa Kanya, ang Diyos ang kumukup-kup, nililimliman niya na parang ibon, na parang kailangan protektahan yan. Protektahan niyo yung lingkod ko na yan. Protektahan niyo yung anak ko na yan. Kasi iyan ay nagdadala ng liwanag para sa mga tao na ginagamit na instrumento para magkaroon ng kaligtasan din ang buhay at kaluluwa ng mga taong makakapakinig
na mga buhay na salita na nagmumula sa Kanya. Kaya ang Diyos po na ito, na tumawag sa atin, ay hindi po tayo papabayaan. Kaya nasabing iugnay natin ang bawat pagkilos natin sa Kanya para maunawaan po natin ang tunay nating layunin dito sa buhay nito. So pag nagagawa po natin yung kabutihan na kaloob or yung mga inuutos po sa atin ng Panginoon, nagiging po tayong payapa. Tsaka ibinibigay ng Diyos ang biyaya niya sa mga taong masunurin. So ano ito? Itong pagsunod na ito, gustong gusto to ng Panginoon. At ikaw kapatid na sumusunod sa Panginoon, kung ano naman ang pinagawa sa iyo sa iba't ibang ministeryo tayo, halimbawa, inutusan ka sa ibang sitwasyon ng buhay mo na meron ka ring misyon doon sa taong yun, meron sa iyong pinagagawa, gawin mo ng mainam. Kasi minsan, yung pagsunod natin ay pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Yun ang pala yung mission natin na Kanyang pinagagawa. At dakila ang pagsunod na ito. Dahil ang kalooban ng Diyos ang nagaganap sa buhay mo. Amen po ba? So, yung mga layunin po natin sa buhay, iugnay daw po natin sa Panginoon. At proprotektahan naman tayo ng Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Pero sabi po dito sa Ecclesiastes 12:13-14. Praise the Lord. Ecclesiastes 12:13-14. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen po ba? So may babala ang Panginoon na ito ang wakas ng bagay, lahat ay naririnig daw po. Lahat ay naririnig ng Panginoon. Wala po tayong matatago sa Kanya. Hindi maitatago ang kasalanan ng tao or kung ano yung mga sinabi mo, yung mga nasa kaisipan lang natin, nasa puso natin, umaalingasaw yan sa kaharian ng langit. Naririnig ng Diyos ang gusto mong sabihin sa kapwa mo, mabuti man o masama, or kung ano man ang panalangin natin. At ikaw daw po ay matakot sa Diyos. Hindi lang naman ikaw kapatid, maging ako. Palaging magkaroon tayo ng banal na takot sa Panginoon. At sundin natin ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito lang, sabi nga po na walang ibang mission ang tao dito sa ibabaw ng lupa. Kilalanin mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo kapatid. At maranasan mo ang kaligtasan niya. At ang mga taong sumusunod doon sa Panginoon ay iniingatan ng Diyos na parang ibon na naandun sa pugad, nililimliman ng Panginoon. At pinoprotektahan. At tunay po na ang kalooban ng Panginoon ang masusunod. Dahil sinasabi, magkaroon tayo ng takot sa puso. Takot ka ba kapatid sa Panginoon o parang nagmamatigas-matigasan ka? Hindi po tayo pwedeng magmatigas katulad ng ginawa ni Jonas. Na kasi kahit anong tago niya kay Lord, kahit anong tago niya sa inuutos ng Panginoon, sumunod pa rin siya, sumuko pa rin siya sa Panginoon kasi hindi pwedeng pagtago ng Panginoon, hindi mo maano ng matigas na puso mo, matigas na ulo mo, ang Diyos dudurugin niya ang tao. Kasi gusto ng Panginoon ay maging kawangis na tayo na maging tayo mabuting tao, maging mabuti tayo, maging mabuti ang ating puso at makasunod tayo sa Kanyang kalooban palagi. Amen po. At ang babala niya is dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Kung ano daw po yung ginawa natin, kung anong tinakal mo sa kapwa mo, ganun din ang magiging takal sa'yo ng Panginoon. Ano yung hatol mo sa kapwa mo, ganun din yung mararanasan mo. So wag tayong humatol ng sobra-sobra sa kapwa. Wag tayong manghusga. Wag nating tingnan na mas magaling tayo doon sa taong yun. Wag nating tingnan na mas malakas tayo doon sa taong yun. Wag nating tingnan na mas okay ang buhay natin sa taong yun. Tingnan natin yung sarili natin na may kapakumbabaan sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? At bawat kubling bagay daw po ay maging ito'y mabuti o ito'y maging masama. Yung sasabi na mabuti o masama ang ginawa mo sa iyong kapwa, may karma. Hindi lang doon, hindi lang sa iyong kapwa. Kung anong ginawa mo sa buhay na ito sa ibabaw ng lupa, ang Diyos ang hahatol sa ating kapatid. Amen po ba? So, yan po. Sa ating pong pagsunod, iugnay natin palagi sa Panginoon ang ating buhay. At ibigin natin ang ating Diyos ng buong puso, buong isip, at buong kaluluwa. At ang ating pong kapwa, katulad ng ating sarili. Hindi sinabing ibigin mo ang asawa ng iyong kapitbahay dahil sobra ka na niyang mapagmahal. Ang sinabi, ibigin mo lang ang iyong kapwa sa pagiging mabuti mong tao. At sa pagiging mabuti niya rin tao. Na parang magkaroon lang ng koneksyon ang lahat ng tao na hindi sinasabing ma-attach. Kundi katulad ng pag-ibig sa iyong sarili, kung ano yung gusto mong mangyari sa iyo, ganun ang pagtrato, respeto. Yun ang sinasabing ibigin ang iyong kapwa. May respeto tayo sa ating kapwa kasi may respeto tayo sa ating sarili. Amen po. So yan po yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos na maglingkod tayo sa Panginoon at kilalanin natin siya dito sa ibabaw ng lupa dahil yan po ang pinaka
kautusan ng Panginoon sa kapanahunan. Hindi lang sa kapanahunan ito, hanggang sa maging susunod na panahon at sa mga darating pang panahon, ang kahatulan ng Diyos ang magaganap. Ang kanyang mga buhay na utos at ang mga panukala niya palagi po nag-e-evolve sa buhay ng tao. Wala tayong maitatago at hindi natin kayang pagtaguan ng Diyos kahit saan man po tayo mapunta. Praise the Lord. Sa number 3, yung pangatlong letter P ay tungkol po sa pagtupad. O idagdag natin yung pagganap. Parang pang-apat na yun. Pagtupad o pagganap ng Panginoon sa kanyang mga pangako. Siyempre, dahil sumuko tayo sa Panginoon, dahil po tinanggap na ang unang P po natin is yung pagtanggap, at nagkaroon po ng pangalawang letter P na pagsunod. Siyempre, dahil masunurin po tayo, hindi naman papayag ang Diyos na wala pong mangyayari sa atin. Siyempre, meron tayong pagtanggap sa Kanya, at meron naman siyang pagtupad sa mga prayers natin. May pagtupad or pagganap naman siya sa pangako niya, kasi hindi papayag ang Diyos na mahuhuli ang mga anak niya na nagmamahal sa Kanya at nagiging masunurin. Amen po ba? Ayaw ng Panginoon na magpapahuli siya. Seloso ang Diyos. Ayaw ng Diyos na nangungunang-una ang tao sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, pag siya lang ang iniibig ng tao, siya lang. Nakafocus lang sa Kanya. Hindi ka po pwedeng tumingin sa kaliwa o sa kanan. Hindi ka pwedeng tumingin kung saan-saan. Ang gusto ng Diyos, mag-focus tayo sa Kanya. Praise the Lord. At ang mga tao po na maging masunurin sa Panginoon, ay ginaganap ng Panginoon ang mga panalangin, ang mga pangako niya. Kaya sa number 3 na letter P is pagtupad o pagganap ng Panginoon sa kanyang mga pangako. Praise the Lord. At tingnan po muna natin sa Jeremiah 29:12-13. Ang sabi po dito sa Jeremiah 12-13, at kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo, at inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Amen po. Ang sabi po dito sa number 3 na letter P ay tungkol sa pagtupad o pagganap ng Panginoon sa mga pangako. At sabi po sa kanyang mga buhay na salita, hahanapin daw po natin siya sa ating mga panalangin, at siya naman ay tutugon. Praise the Lord. Doon pa lang po pangako ng Diyos, ibinigay na niya sa atin. Pagtupad niya o pagganap sa ating mga panalangin, yun po mga pangako niya sa mga taong masunurin sa Kanya. At paano po ito nangyari? Merong gantimpala mula sa langit. Ito po yung mga biyaya at pagpapala na kaloob ng Diyos sa atin po. Ano yung mga biyaya at pagpapala ng Panginoon? Siyempre, yung buhay na ganap at kasiyasiya po. Yung kagalakan sa ating puso at isip. Siyempre, yung mga blessings, yung mga katulad ng masayang buhay, katulad ng family blessing yan sa bawat sa atin, katulad po ng career, ng business, ng lahat po ng mga bagay na meron tayo dito sa ibabaw ng lupa, kaloob ng Panginoon. Bawat prayer po natin, bawat bagay sa ating pong pagising, sinasabi nga, every gising is a blessing po. So, i-appreciate po natin ang bawat araw nito. Kaya yun po yung pagtupad ng Panginoon naman sa ating mga pangako, sa kanyang mga pangako sa atin pong pagsunod sa Kanya, na sa tuwing tayo daw po ay mananalangin, ay Kanya naman po tayong didinggin. At maririnig niya daw po tayo. Dahil tayo po ay masunurin sa Kanya. At ang gantimpalang ito, nakaloob niya mula sa langit, ang buhay po na ganap at kasiyasiya. Paano buhay na ganap at kasiyasiya? May pag-ibig ka, meron kang mga bagay na nais mo, meron ka ng mga bagay na pinipray over mo, meron ka ng mga dreams, goals, and wishes mo sa buhay mo, ibinibigay ng Diyos yan sa bawat isa sa atin. Amen po ba? At yung kaayusan po ng lahat ng bagay, magaan. Magaan po ang lahat ng bagay sa buhay. Parang namumroblema tayo, pero magaan, alam mo sa puso mo, magaan ang lahat ng bagay. Maging sa kaayusan po, hindi lang po dyan sa mga bagay-bagay sa buhay na parang material things, inaayos na maging mga broken relationship. Inaayos ng Panginoon. Naririnig ng Diyos yan. Halimbawa, yung mga anak mo matitigas ang ulo, yung mga kapatid mo na lagi nagpapasaway sa'yo, yung nanay at tatay mo na parang nagpapasaway din, or yung mga anak na nagpapasaway. Kumbaga, nasa kaayusan po ang lahat ng bagay. Maging ang mga broken relationship, hindi lang yun, yung mga material things, tulad po ng mga hinihingi natin sa Kanya, sa finances natin, sa ating pong pag-aaral, sa pagtatrabaho, everything po, lahat ng kaloob ng Panginoon, sa pagtupad niya, sa pagiging masunurin natin bilang anak niya, ay ginaganapan po ng Panginoon sa ating buhay. At lalong-lalo higit yung kapayapaan na hindi po kayang bilihin ng pera. Amen po. At hindi lang po yun.
yung mga pangarap natin, kaya pong ibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng pagiging masunurin natin. Sa pamamagitan din po ng pananalangin. Kasi naririnig po tayo ng Diyos. Sa pagiging po nating masunurin, hindi papayag ang Diyos na hindi niya tayo magagantimpalaan. Amen po ba? So, inilalagay niya po lagi sa kaayusan ng lahat ng bagay. At meron po siyang pag-iingat at kaligtasan sa buhay ng bawat isa sa atin. Siyempre, iniingatan po tayo. Katulad ng sinasabi ko nga po na para kang ibon na nililimliman na parang andun yung pag-iingat, pinoprotektahan ng Panginoon at hindi niya tayo pinababayaan. So, kung ano man yung mga nakaambang panganib, palaging kasama natin ang Panginoon. Kasi ang Diyos na ito, tumawag sa atin at ang Diyos na ito na pinaglilingkuran natin ay ang Diyos po na hindi napapagod na magmahal sa atin. Amen po ba? Kaya kahit makasalanan po ang tao, patuloy po tayong tinatanggap ng Panginoon. Pero hindi naman sinabi, paulit-ulit kasi kahit po anong gawin natin at nabubuhay pa tayo, paulit-ulit po talaga tayong magkakasala. Subalit merong mabuting Diyos na palaging nandyan, tumutupad sa lahat ng ating mga kahilingan. At katulad niyan, lagi siyang bukas ang kanyang dalawang palad para sa atin. Nayakapin po tayo sa ating pong mga pagkukulang, sa ating pong mga buhay. At yun nga po, yung pag-iingat niya. Halimbawa, malayo po tayo sa ating mga mahal sa buhay. Hindi lang po tayong iniingatan. Maging din po yung mga anak natin, maging din po yung mga family natin. Nababalitaan na lang po natin na parang safe and secured po sila. Palaging parang hindi ka na mong problema kasi alam mo na mayroong Diyos na tumutulong sa iyo, na kahit malayo ka, pwede po tayong magmahal in a distance. Pwede po tayong magmahal kahit malayo yung mga minamahal natin sa buhay. Pero yun nga po, iba po yung peace of mind na kaloob ng Panginoon nabigay niya sa atin. Lalo kahit nasa malayo ka, meron pong mga nasa malayong lugar, hindi kinakaya ang homesick. Nababaliw, nawawala pa sa sarili, nagtatalon sa building. Kasi hindi alam kung anong gagawin. Subalit mayroong Diyos na nakakapitan na nagbibigay po ng kalakasan, lakas ng loob sa bawat isa, maging po ang kapayapaan. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat na hindi po kayang bilhin niya ng pera. Hindi po yan kaya. At dun po pa lang sa pagtupad ng Panginoon sa ating mga kahilingan, yung gantimpala niya. Siyempre, kapag mabuti po tayo na nakikita ng Diyos at sumusunod tayo sa Kanya, pinapasaya rin ng Panginoon ang ating puso at alam ng Panginoon kung ano ang magpapasaya sa atin. Kaya, kung palagi po tayo nagtatanong kung bakit, minsan, ang itanong po natin kay Lord, ang itanong natin na, para saan? Ang ginagawa niya, para saan? Kumbaga, saan niya po tayo inihahanda? Saan niya inihahanda yung mga pangyayari sa buhay natin at bakit masakit? Pwedeng akala mo lang na masakit pero ang totoo, nasa preparation pala tayo ng buhay sa mas magandang buhay na nais niya para sa atin. Amen po ba? So, kung malaki po yung bagay na alam mo sa sarili mo na itinatak mo nung bata ka or sa buhay mo na ito yung gusto mo, pwedeng sa pagiging masunurin po natin sa buhay natin sa kapanahunan na ito, pwedeng yung matagal mo ng wish or matagal mo ng hinihingi, pwedeng i-prepare ng Panginoon. So, yung mga bawat pagsubok natin, pinalalakas po tayo ng Panginoon. Parang hindi na ito magigiba. Matatag na ito sa pagsubok. Parang pwede na siya, parang ready na siya. And then, parang pinaghahanda ka na lang ng Panginoon para ma-receive natin yung blessing. So, yun po yung sabing pagtupad sa pagiging masunurin natin sa Panginoon. So, yun po. Sa number 1 is pagtanggap, number 2 is pagsunod, at ang number 3 po natin yung pagtupad ng Panginoon sa mga kahilingan natin. At kahit hindi ka humiling, nakita niya pagiging masunurin mo, ang Diyos ang gagawa sa buhay mo. Ang Diyos ang kumikilos. Wala kang gagawin. Anong wala kang gagawin? Pero nagtatanong ka, bakit ganito, bakit ganyan? Pero ang gagawin nga po natin, ang mahalin ang Diyos, ibigin ang Panginoon, at tigilan po natin yung kakaano natin ng validation ng ibang tao. Kasi ang mga yan ay chismosa lang naman. Wala naman yung makakayang gawin sa buhay mo, kapatid, para baguhin ang buhay mo. Nakatingin lang naman sila. Nakikipanood lang sila sa buhay mo. Pero kung sila ba makakaranas ng pinagdadaan, makakayanan ba nila? Amen po ba? Kaya, biyaya ng Panginoon na palagi natin ipagpasalamat ang buhay na ito. Sa kapanahunan kasi, kapag wala kang Diyos sa buhay mo, bagsak ka, kapatid. Walang mangyayari sa'yo, plakda ka. Pero, sa pagtanggap natin sa Panginoon, sa pagsunod natin sa Kanya, siya naman ang bahalang tumupad o gumanap sa lahat naman ng ating mga ginawa sa pagiging natin masunurin. Amen po. At sa Colossus 3:23-24, ang sabi po dito, Colossus 3:23-24,
Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon itatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord. Ang Diyos po ang naluwalhati sa kanyang mga buhay na salita. At ang ganda po ng iniwan ng Panginoon na mensahe. Ang sabi niya na inyong nalalaman na sa Panginoon itatanggapin ninyo ang ganting mana. Tatanggapin daw po natin ating ganting mana sa pamamagitan po ng paglilingkod natin kasi kilala natin ang Panginoong Hesukristo. Amen po. So ang mga tao na nakakilala sa Panginoong Hesukristo hindi po lugi. Walang lugi kapatid kapag nakilala mo ang Panginoong Hesukristo. Pwedeng akaagawin ka ng mga distraction sa buhay mo pero ang Diyos, biyaya at pagpapala na pinapasok po natin sa ating buhay kasi buhay na walang hanggan ang mararanasan natin ng bawat isa sa atin. At yan ang inaalok ng Diyos, ang kapayapaan, ang buhay, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan na kaloob niya. Yan po ang nilalakaran natin. Maging ang liwanag. Sa liwanag po tayo nakasunod. Amen po. At ang sabi po, sa ating pong konklusyon, ang sabi po dito, ang pagsuko at pagpapakumbaba po natin sa harapan ng Diyos ay hindi po upang maging mukha tayong kahiya-hiya o katawa-tawa sa tao, kundi isang obligasyon po ng tao sa pakikipagtipan sa Panginoong Hesukristo. Ang pagtanggap sa Kanya ay ang pagtanggap din po natin sa ating Amang nasa langit at ang mga taong masunurin at ang taong handang sumuko sa harapan ng Panginoon ay nagpapakita ng katatagan at ng pag-ibig po sa Kanya. At doon po natin mararanasan ang paglingap ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay sa oras na maging totoo na po tayo sa ating sarili at harapin po natin ang inaalok ng liwanag at kaligtasan. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga buhay mong salita na siya pong naging kabusugan sa aming espiritu, kasapatan, kapayapaan, kaaliwan, Panginoon, sa aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo. Tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kumukupkup. At ang Diyos, Panginoon, na aming mananagumpay. Ang Diyos, Panginoon, na siyang nag-iingat at patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na dakila, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mga buhay na salita na amin pong narinig. I-bless mo po ang bawat nakapakinig, ang bawat, Panginoon, nakapanood, inaabot ng iyong tinig, maranasan po, Panginoon, ang kapayapaan, ang kaaliwan, ang kaliwanagan, Panginoon, ang kalakasan, maging sa may mga karamdaman ay maging kagalingan po, Panginoon, sa aming lupang katawan at maging kagaanan po sa aming pakiramdam, Panginoon. Sa mga nagugulumihan na nawawalan, Panginoon, ng pag-asa, bigyan po ng enlightenment, ng clarity, and ng hope, Panginoon. Bigyan, Panginoon, ng kalakasan palagi. Maging, O Diyos, sa mga nangangailangan. Ikaw po ang Diyos na tumugon sa aming mga pangangailangan, na may kasaganaan, Panginoon, na aming pamumuhay at maging masaya po ang buhay ng bawat isa na lagi pong nakaunay sa iyo. I-bless ang puso't isip at mga kahilingan ng bawat isang nakapanood, nakapakinig, Panginoon, maging ang buong sambahayan nila ay abutin po, Panginoon, ng panalangin na ito sa mga nakapanood at nakapakinig, inabot, Panginoon, ang tinig mo. Tugunin, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan. Ikaw po ang Diyos na nakakakita ng desire ng kanilang puso. Ikaw po ang Diyos na mabuti, na gumaganap, tumutupad sa aming mga panalangin. I-bless mo rin po ang aking mga anak, maging ang aking buong sambahayan, at ang mga tao, Panginoon, at tumutulong sa iyong abang lingkod ay patuloy mo pong pagpalain at bigyan din sila, Panginoon, ng malakas na pangangatawan. I-bless, Panginoon, ang buhay din nila. At ang mga tao dito sa tahanan na aking tinutuluyan sa lugar na ito, Panginoon, ay pagpalain mo rin po. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang lugar ng UAE. Ikaw po ang Diyos na nakakaalam ng lahat na nagaganap sa panahon na ito. I-bless mo, Panginoon, ang lahat, O Diyos, ng mga tao na nahihirapan po. At abutin, O Diyos, ang mga taong ito na magkaroon po ng liwanag at maging biyaya at pagpapala ang mga buhay mong salita. Na akaya nawa sila, Panginoon, ng kabutihan mo patungo sa pagsisisi at sa pagbabago po. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong abang lingkod na patuloy, Panginoon, na minamarapat mong makalapit at makahingi po ng tawad sa iyo. Iharap mo, O Diyos, sa amin ang iyong nagliliwanag na mukha. Marapati mo po kami sa biyaya at pagpapala at maratnan mo po kami palagi na laging nagtatapat sa iyo, Panginoon. Pagpalain, Panginoon, ang prayer na ito, ang mga wishes namin, Panginoon. Maraming salamat po at inaangkin ko po, Panginoon, na answered prayer na po kami. Sa mga nakapanood, nakapakinig, ikaw po ang Diyos na naluwalhati at ikaw po ang Diyos na magpala sa bawat isa. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal, pasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus.
alang-alang po sa kalinis-linisang puso ni Maria. Basbasan mo, O Diyos, ang panalangin na ito, ang kapahayagan mo ito, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po. God bless you po sa mga nanood at nakapakinig. At ang inabot ng tinig ng Diyos, maraming salamat po. God bless you po.